A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. Systematic Theology po, series ito. Ang purpose and prayer po natin is to equip Christian with essential apostolic doctrine. And number 2, to unlearn humanistic views and defend biblical view. And number 3, purpose and prayer of this program is to spread the truth to God's faithful sheep. Aral na po tayo, Bible Doctrine 17, very exciting. How does Paul's teaching in Romans 9 fit within the letter to the Romans as a whole? Sa Tagalog po, sumasang-ayon nga po ba at hindi po ba sumasalungat ang Romans 9 sa kabuuan ng Romans 1 hanggang Romans 16 o sa kabuuan ng Book of Romans? Kasi parang salungat sa kabuuan ng Romans ang Romans 9 na nagtuturo na ang kaligtasan ng makasalanan ay nakabase sa electing love ng Ama, na kung saan ang Ama ay naglaan ng kanyang special love at humirang ng kanyang mga ililigtas, at ang promise redeeming grace ng anak ang magliligtas sa mga hinirang, at ang mga iniligtas ginastify in eternity ay makakaranas ng regenerating power ng Holy Spirit in time. Meaning, ang pagpili ng Ama ay unconditional, walang duty, walang requirements na hinihingi sa atin para tayo ay maligtas. At ang pinaglalaanan ng Ama ng kanyang less love ay mananatiling unregenerate, mga kapatid. Ano nga po ba ang inaasahan natin na matutunan sa Bible Doctrine 17 na ito? Number 1, paano nga po ba sumasang-ayon at hindi kumokontra ang Romans 9 sa buong libro ng Romans? Number 2, ano ang 4 na main points sa libro ng Romans? Number 3, bakit nga po ba ang elect at non-elect sinners sa Romans 1 verse 18 hanggang Romans 3 verse 18 ay under condemnation? Number 4, paano nga po ba makakamtan ng mga elect sinners ang kaligtasan? Number 5, ano ang relevance at summary statement ng Bible Doctrine 17, mga ka-truth seeker? Recall po muna tayo ng Bible Doctrine 16. Napag-aralan po natin sa Bible Doctrine 15 at 16 na ang framework of sovereign grace ay number 1, theological na diagram para isalarawan ang eternal master plan, blueprint ng triune God in eternity sa paglalang at pagliligtas ng Diyos. Number 2, ang framework of sovereign grace ay eternal decree at direktang probidensya o providence, pangangasiwa, pamamahala ng Diyos araw-araw ng triune God sa lahat ng nilalang nang naaayon sa kanyang grasya, pabor o goodwill, na ang common grace ay pabor ng Diyos na nararanasan ng lahat ng creation, elect unto honor, and non-elect unto dishonor, on the basis that God is our Creator. At ang special grace ay pabor ng Diyos na iligtas ang elect on the basis of God's covenant grace. Ang framework of sovereign grace, mga ka-truth seeker, ay sovereignty and the glory of God are above man. Sa usapin ng decree, pagtatakda, predestination, pagtatalaga noong pa, hindi pa nilalala ang mundo. Sa usapin ng providensya at salvation, na hindi nakasalalay sa anumang merito o gagawin ng tao, at hindi nakabase sa consent, free will, decision, faith, faithfulness, repentance, good work, obedience, participation, cooperation, at hindi nakabase sa contribution ng tao
in time ang ating kaligtasan. Ang framework of sovereign grace ay salvation belongs to the triune God alone. Salvation is through the electing love of the Father, by the redeeming grace of the Son, and by the sanctifying power of the Holy Spirit. Meaning, salvation is all of God, my dear brother and sister. Salvation is all of grace. Ang salvation ay hindi nakasalalay sa anumang merito o gagawin ng tao at hindi nakabase sa consent, free will, decision, faith, faithfulness, obedience, repentance, good work, participation, cooperation, and contribution ng tao para lang siya maligtas. Napag-aralan rin po natin ang pagkukumpara sa Diyos bilang sovereign o pater o creator at tayo bilang clay, luwad, putik, nahuhubugin ayon sa nais o master plan ng Diyos in eternity pa na hindi pa nilalalang ang mundo. Continuation na po tayo mga ka-truth seeker sa ating mga pag-aaralan Bible Doctrine 17. Paano nga po ba sumasang-ayon at hindi kumukontra ang Romans 9 sa buong libro ng Romans 1 hanggang Romans chapter 16? Number 1. Nilinaw ni Pablo sa Romans 9 na hindi lamang bansang Israel ang tinutukoy niya sa usapin ng election at kaligtasan. Ito ay mas lalong tumutukoy sa spiritually elect people of God, mga ka-truth seeker. May mga naniniwala kasi na ang Romans 9 ay tumutukoy lamang specifically sa bansang Israel bilang pinili ng Diyos at hindi ito tumutukoy sa individual, sa church, sa spiritual elect at lalong hindi ito tumutukoy sa mga mananampalataya. Ito ay tumutukoy lang sa bansang Israel. Paano nga po ba sumasakto o nag-fit in ang Romans 9 o ang framework of gospel o sovereign grace sa buong libro ng Romans? Sa Romans 9 ay hindi lamang pinututukuyan ni Pablo ang nasyong Israel bilang piniling espesyal na bansa ng Diyos. Higit sa lahat, ang pinatutukuyan ni Pablo ay ang lahat ng spiritual Israel, ang church, ang mga elect na pinili ng Diyos individually. Kung ito ay iuugnay natin sa Romans 2, yung Romans 9. Tama naman po na pinatutukuyan ni Pablo ay ang mga Israelita o ang bansang Israel. Ngunit nilinaw rin ni Pablo sa Romans 2:28-29 na hindi lamang bilang nasyon ng Israel ang pinupunto ni Pablo sa Romans 9, kundi bilang Israel by heart and by spirit. Romans 2:28-29, pinatunayan po yan. Romans 2:28. Sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni maging pagtutuli yaong hayag sa laman, mga ka-truth seeker. Romans 2:29. Datapat siya'y Hudyo, hindi sa labas, kundi sa loob. At ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Meaning, hindi kayo Israelita dahil lamang sa kayo ay mula sa lahi ni Abraham o ni Jacob. Kayo ay spiritual Israelites because of your new heart, and the Spirit of God within you dwells in you. Galatians 3:29, pinatotohanan pa ito. At kung kayo kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham. Kayo ay ang spiritual Israelites. Kung babasahin natin yung Galatians 1, ang tinutukoy dito ni Pablo ay hindi lamang nasyong Israel, kundi mga saints at mga mananampalataya at Kristiyano. Matthew 3:9, at huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, na magpapabautismo sa akin, sabi ni John the Baptist, na si Abraham ang aming ama. Huwag niyong ipagmalaki yan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayari makakapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito na hindi kayo kailangan.
So, John 8:39. At ang mga Hudyo at ang mga Israelita ay nagsisagot kay Jesus at sinabi, si Abraham ang aming ama. John 8:44. Sagot ni Jesus, hindi, mali kayo. Yes, si Abraham ang inyong ama. Israelites kayo, Hudyo kayo. Pero sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong mga anak, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ang pinupunto rito ni Jesus ay, yes, mga Israelita kayo, yes, ama niyo si Abraham at Jacob, kayo ay mga Israelita, Hudyo, bilang nasyon, pero hindi kayo tunay na Israelita by new heart and by the Spirit. So napakahalaga ng Romans 9 sa lahat ng talatang umiikot sa Book of Romans. Pangalawa, nilinaw ni Pablo sa Romans 9:11-20 na ang Gospel of God o Gospel of Christ ay ang Gospel of Sovereign Grace. Romans 1:15-18, Romans 9:11-20. Ano ang apat na main points sa libro ng Romans? May apat na main points ang Book of Romans, mga kapatid. At ang apat na main points na ito ay pagpapaliwanag patungkol sa kasalanan at kaligtasan. Ang unang main point ay ang introduction. Then pangalawa ay ang why sinners are under condemnations. At ang pangatlo ay ang how sinners are secured salvation. And pangapat ay ang conclusion ni Pablo sa Romans 16. Comparison tayo at introduction. I-compare natin yung introduction at saka yung conclusion. Kasi may gusto kong ipakita sa inyo. Sa introduction at conclusion ay pinahayag ni Pablo na siya ay ministro ng Gospel of God. Romans 1:1. Na tinawag na Gospel of Christ. Romans 1:16. Na sa ibang talata ito ay ang Gospel of Grace. Sabi sa Romans 4:16, therefore it is of faith that it might be by grace. At ang Gospel of Grace na ito ay nilinaw na Gospel of Sovereign Grace ng Diyos sa Romans 9, na kung saan by the electing love of the Father ay pinili niya si Jacob as the object of His special love. At si Esau ay hindi niya pinili as the object of His less love or hatred. Romans 9:11-15. Kaya nagkakaugma-ugma ang na parang puzzle ang bawat talata. At mas maunawa natin ang ibang talata ng Romans in reference to Romans 9. Balik po tayo sa introduction, comparison at saka ng conclusion. Sa introduction ay pinakalala ni Pablo ang kanyang sarili na gospel minister sa mga hentil. Romans 1:14-15. At muli niyang inulit sa conclusion sa kanyang pangwakas na sulat na siya ay gospel minister sa mga hintil, Romans 15:16. Sa introduction ay pinaliwanag ni Pablo na ang gospel ay pinangako sa banal na kasulatan at sa mga pangangaral ng mga propeta, Romans 1:2. At sa conclusion ay pinaliwanag niya na ang gospel ay nahayag sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng mga pangangaral ng mga propeta. Kay nino ipapangaral ang Gospel of Sovereign Grace? Romans 16:26. Sagot ng Romans 9, sa mga elect, sinners, at non-elect, sinners. Kaya napakahalaga po na ang Romans 9 ay maugnay at ma-involve at maitala ni Pablo. Kasi, yun po ang reason. Ngayon, nalinaw na natin, sino ba yung dapat pangaralan ng mabuting balita? The elect sinners at non-elect sinners, base sa Romans 9. Sa introduction ay inihayag ni Pablo na ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng makasalanan, Romans 1:16. At sa conclusion ay dinagdag ni Pablo na ang gospel ay power ng Diyos para maitatag ng matibay ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya, Romans 16:25, mga ka-truth seeker.
Ang tanong, anong klase ng Gospel of God o Gospel of Christ ito? Sinagot ito ng Romans 9. Ito ay ang Gospel of Sovereign Grace, yung Gospel of God at Gospel of Christ. Sa introduction ay iniaaral ni Pablo ang kapahayagan ng misteryo ng Gospel of God o Gospel of Christ, particularly the redeeming grace of Christ, Romans 1:3-4. At sa conclusion ay muli niyang nabanggit ang misteryo ng Gospel of God, Gospel of Christ, particularly the redeeming grace of Christ, Romans 16:25-26. Ang tanong, anong klase ng Gospel of God, Gospel of Christ ito? Sinagot uli ito ng Romans 9. Ito ay ang Gospel of Sovereign Grace. Sa introduction ay inihayag ni Pablo na si Kristo ang kanyang ipangangaral, Romans 1:15, at sa conclusion ay muli niyang inihayag na si Kristo ang kanyang ipinangangaral, Romans 15:19-21 and 16 verse 25. Pero huwag naman nating isa-isang tabi. Nasa introduction ay inilahad ni Pablo ang layunin niya na makapamahagi ng spiritual gifts, spiritual blessings, spiritual help, kung bakit gusto niyang bumisita at makapellowship ang mga mananampalataya sa Roma. Romans 1:10, Romans 1:13. Pati na ang kanyang pananalangin na nawa siya ay makarating sa Roma if God willing. Romans 1:9-10. At sa conclusion ay inulit ni Pablo muli ang purpose at same prayer niya na ito. Romans 15:22-24, Romans 1:10-13. Pero this time ay hiniling niya na siya ay ipanalangin ng mga mananampalataya sa Roma, Romans 15:30-32. Pangatlo po, nilinaw ni Pablo sa Romans 9 na ang sinners na under condemnation sa Romans 1:18-3 verse 18 ay mga elect at non-elect sinners. Kung wala pong Romans 9, hindi po natin malilinaw kung sinong mga sinners ito at hindi natin ma-identify kung sino itong mga sinners na tinutukoy sa Romans 1 verse 18 hanggang 3 verse 18. Ngayon, punta na tayo sa body ng 4 na main points na binanggit po natin. Ito ay ang why sinners are under condemnation at how sinners receive salvation. Ang tanong, sino yung mga makasalanan na under the condemnation ng Diyos na binabanggit madalas sa Romans 1 verse 18 hanggang 3 verse 18. At sa iba pang talata ng Romans. Dito pumapasok ang kahalagahan at kaugnayan at supplementary significance ng Romans 9. Bakit po, mga ka-truth seeker? Dahil sa Romans 9:11-20 ay ipinakilala ni Pablo na ang sinners na tinutukoy niya sa Book of Romans ay ang mga elect sinners na pinaglaanan ng Diyos ng kanyang special na pag-ibig at ang mga non-elect sinners na pinaglaanan ng Diyos ng kanyang less love. Panglima, bakit nga po ba ang elect at non-elect sinners sa Romans 1 verse 18 hanggang 3 verse 18 ay under the condemnation? Number 1, because the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness of man. Ipinapaliwanag ni Pablo sa kanila na inihayag ng Diyos ang kanyang puot laban sa mga kasamaan, ungodliness, at laban sa kalikuan, unrighteousness ng tao. At tayong makasalanan ay nasa ilalim ng hatol o condemnation. Bakit po? Because sinners live in ungodliness and unrighteousness. Romans 2:8-9, Romans 1:18, Romans 1:29-32. Bakit nasa condemnation, nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos? Because sinners do not give thanks and glory to God. Romans 1:21. And because morally wicked and idolatries at vain ang imaginations ng mga elect and non-elect sinners. Romans 1:21. Pulis ang puso, unintelligent,
without understanding, and punong-puno ng lust ang heart. Romans 1:2 hanggang 24. Hard ang puso, impenitent, hindi nagsisisi sa Diyos. Romans 2:5-6. Intentional falsehood at lies ang palaging ginagawa at nagagawa ng mga sinners. Romans 1:25, serving the creature more than the Creator. Romans 1:25. The consequence, tatanungin niyo sa akin, bakit may tomboy, pasintabi po sa tomboy, sa bakla, bakit may tomboy, may lalaki, sabi diyan sa Biblia, because ang tao ay sumasamba sa maling Diyos. Romans 1:26-27. Magtataka tayo na may tomboy, dumadami, bakla, dumadami. It is because the nation is idolatrous. Sumasamba, kumikilala at nananalangin sa Diyos. Hindi Diyos ng Biblia ang pinapanalalanginan, sinasambat, kinikilala. Another thing kung bakit tayo ay under the condemnation is because serving the creature more than the Creator. Mas pinaglilingkuran natin ang kapwa nilalang kesa sa lumalang sa atin. Romans 1:25. They did not retain God in their knowledge. Romans 1:28. Walang kaalaman sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Judges unrighteously. Mapanghusga na hindi man lang inaalam ang kabuuan ng pangyayari. Romans 2:1-3. Self-seeking, disobedient, and doing evil. Romans 2:8-9. All are sinners and unrighteous. Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:11. Walang nakakatalastas, walang umahanap sa Diyos, walang nakakakilala, walang nakakaunawa. Romans 3:12. Silang lahat ay nagsilihis, lumayo sa Diyos. Walang panahon sa Diyos. Ayaw magbigay ng panahon sa Diyos. Ayaw kumilala sa Diyos. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Romans 3:13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Puro kasinungalingan, puro pandaraya, puro panloloko. Ang kanilang bibig, ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Romans 3:14, punong-puno ng panumpa at kapaitan, galit at puot sa puso. Romans 3:15, ang mga paa ay matulis sa pagbububo ng dugo, palaaway. Romans 3:17, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila na kikilala. Palagi silang lumiliko sa mali. Palagi nilang pinipili ang mali. Romans 3:18, walang pagkatakot sa Diyos. Yung pagkatakot nila ay hypocrisy. Bakit nasa ilalim ng condemnation ng tao? Because in our relationship to God, we are under the authority of the covenant of works. Sa Romans 1:3-18 ay pinagdidiinan ni Pablo na ang unregenerate sinners ay duty-bound na sumunod sa heart law na iniukit sa kanila ng Diyos. At ang heart law na ito is to love God supremely and to love our neighbor as ourselves. Romans 2:15. Dahil ang sangkatauhan ay may kaugnayan sa Diyos at ang kaugnayan na ito ay nasa ilalim ng otoridad ng covenant of works. Ipinaliwanag ni Pablo na ang hentil at Hudyo ay parehas na sumalangsang lumabag sa righteous law of God. Ang mga hentil ay may pananagutan at hinuhukuman, hinahatulan ng Diyos ayon sa heart law. A righteous standard reflecting the glory of God, yung heart law. Romans 1:18-32. Romans 2:17-3:18. Samantalang ang mga Hudyo ay may pananagutan at hinuhukuman, hinahatulan ng Diyos ayon sa Mosaic law, a righteous standard reflecting the glory of God.
So, elect, non-elect sinners, mga ka-truth seekers, are under the curse of God. Ang sumpa ng kautusan at ang paghuhukom hatol sa sangkatauhan ay walang anumang excuse, alibi reason para matakasan ito. Ipinaliwanag ni Pablo na ang Hentil at Hudyo ay nasa ilalim ng hatol, Romans 1:18 to 32, 1-16, and Romans 3:9-18. So, ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng condemnation at parehas ng problema ang Hentil at Hudyo na nagre-represent ng sangkatauhan. At ito ay niliwanag sa Romans 9:11-20 na mga elect at non-elect sinners. Ang tinutukoy ni Pablo sa Romans 1, Romans 2 at Romans 3. Inihayag rin ni Pablo na ang kanilang total depravity ay nahayag sa kanilang outward rebellion o open blasphemy at nahayag sa kanilang secret rebellion o hidden hypocrisy. Panganin, dahil sa Romans 9, mas mauunawaan natin na ang sinners na iniligtas ng Diyos ay ang mga elect pala. Kung iuugnay natin ang Romans 3:19-15 hanggang 15, Romans 15 hanggang Romans 15 verse 13, at kapag inugnay natin ito sa Romans 9, maunawaan natin ang tinutukoy na sinners dito ay kinapapalooban ng mga elect o particular na mga pinili ng Diyos. Meaning, ang Romans 9 ay paglilinaw sa salitang sino nga ba ang mga sinners na ito na kinaawaan at ililigtas ng Diyos. Ang sagot ng Romans 9, mga ka-truth seeker, ay mga elect sinners na ililigtas, hindi non-elect sinners. Kung maalala niyo po ang first main parts ng Romans na introduction, ay nabanggit ni Pablo na ang mga Kristiyano ay susunod sa pananampalataya mula sa iba't ibang bansa, Romans 1:5. At sa conclusion ay inulit niya na ang lahat ng Kristiyano sa iba't ibang bansa ay susunod at sasampalataya, Romans 16:26. Ang tanong, sinong mga Kristiyano ang susunod sa pananampalataya? Ang sagot ng Romans 9, ito ay ang mga elect o hinirang ng Diyos. Pangpito, paano nga po ba, mga ka-truth seeker, makakamtan ng mga elect sinners ang kaligtasan? Ngayong alam na natin na ililigtas pala ng Diyos ay ang mga elect sinners, paano nila makakamtan ng kaligtasan? How sinners are secured salvations. Romans 3:19 hanggang Romans 15 verse 13. Number 1. The grace of God is revealed through the eternal covenant. Sa walang hanggan, hindi pa nilalang ang lahat ay nasa master plan na ng Diyos at tipanan na ng triune God na magtatag ng covenant of grace na kung saan ang electing love of the Father ay ilaan niya sa iilan at ang inelect ng Ama ay ipinagkatiwala niya kay Jesus by the promised redeeming grace ni Jesus. At ang inelect at niredeem ni Jesus, ang inelect ng Ama at niredeem ni Jesus, ay ibibigay naman ng Ama at Anak sa Holy Spirit para i-sanctify, i-regenerate ng Holy Spirit. Number 2, paano nga ba makakamtan ng elect sinners ang kaligtasan? The gospel is freely given to the elect. Romans 3:19 hanggang Romans 15:13. Ang lahat ng blessing na nakapaloob sa gospel of God, gospel of Christ, gospel of grace, gospel of sovereign grace, Romans 1:16, Romans 1:1, ay para lamang sa mga inelect ng Diyos. At ang mga blessing na ito ay hindi namamana at lalong hindi nakabase sa mga ginagawa at gagawin natin, mga ka-truth seeker. Ito ay nakabase sa pre-gift. Ito ay pre-grace.
Ito ay libre at hindi pinagtatrabahuhan. Ito ay unconditional. Ito ay walang hinihinging requirements ng good work, obedience, faith, faithfulness, repentance, participation, cooperation, and contribution ng mga makasalanan. Hindi ito nire-require. Hindi nito nire-require ang sino mang santa o santo o mediation o mediator except Christ. Hindi nito nire-require yung church membership, baptism para maligtas tayo. Kahit na ang true religion o true church, hindi requirements para tayo ay maligtas, mga truth seeker. Meaning, walang participation, cooperation, contribution natin ang makakapagligtas sa atin. Ang salvation ay all of God, all of grace. Ang salvation belongs to God alone. No less, no more. Number 3, paano makakamtan ng elect sinners ang kaligtasan? The authority under which the elect are in relationship with God is the covenant of grace. Makikita natin sa Romans 1 verse 18 hanggang Romans 3 verse 18 na kaugnayan ng sangkatauhan sa Diyos, regenerate and unregenerate, elect and non-elect, ay nasa ilalim ng covenant of works. At lahat ng unregenerate sinners ay duty-bound sa Diyos ayon sa kautusan na iniukit ng Diyos sa ating puso. Samantalang sa Romans 3, verse 19 hanggang Romans 15:13, ang kaugnayan naman ng mga elect sa Diyos ay nasa ilalim ng covenant of grace. At ang lahat ng regenerate sinners na ito ay duty-bound sa Diyos ayon sa gospel law of life and liberty in Christ, mga ka-truth seeker. Another point, paano natin makakamtan ang kaligtasan? The triune God works the salvation of elect sinners. Ang covenant of grace o gracious covenant o ang gospel of Christ, gospel of God, gospel of grace, gospel of sovereign grace, ay agreement tipanan ng tatlong persona. Ito ay ang triune work ng Diyos. Sila ay may kanya-kanyang role. Nagsisimula ito sa electing love ng Ama, Romans 8:28 hanggang Romans 11:36, na sinisigurado ng Ama na ang mga hinirang niya ay makakaranas ng redeeming grace ng anak, na i-justify ng Ama ang makasalanan sa pamamagitan ng pagtubos ni Jesus sa dugo at pagkamatay ni Jesus, atonement, Romans 3, verse 19 hanggang Romans 5:21. At ang iniligtas ng anak in eternity ay sisiguraduhing makakaranas ng sanctifying power of the Holy Spirit sa pamamagitan ng indwelling ng Holy Spirit sa atin, kung saan ay may inward conflict sa pagitan ng old at new nature natin na nananahan sa atin. Romans 6 verse 1 hanggang Romans 8:27. At Romans 12:1 to 15, Romans 12:1 hanggang Romans 15 verse 13. Tumutukoy sa outward conduct ng mananampalataya, yung Romans 12. So makikita natin na ang Romans 6:1 hanggang Romans 8:27 at ang Romans 12:1 hanggang Romans 15:13 ay patungkol sa practical Christianity. Paano nga po ba nag-fit in o maakma o sumasakto, tumutugma sa kabuuan ng libro ng Romans ang Romans 9? Ang libro ng Romans 9 sa kabuuan niya ay komprehensibong pagpapaliwanag ni Pablo patungkol sa kasalanan at kaligtasan, at ang Book of Romans ay umiikot sa dalawang eternal na covenants na kung saan ang sangkatauhan ay may pananagutan sa Diyos. Ito ay ang covenant of works at ang covenant of grace. Sa Romans 1 verse 18 hanggang Romans 3:18 ay piniliwanag ni Pablo ang sangkatauhan sa kanyang ugnayan sa Diyos sa ilalim ng otoridad ng covenant of works. At sa Romans 3 verse 19 hanggang Romans 15:13 ay piniliwanag ni Pablo kung paano makakamtan ng elect ang kaligtasan sa ilalim ng otoridad ng covenant of
grace. Ang kabuuan ng Romans together with Romans 9 ay nagpapahayag ng sovereign grace ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa mga elect. Una, ina-apply ng Diyos ang electing love niya na kung saan ay magbubukod siya ng ilan mula sa human race bilang pinag-uukulan niya ng kanyang special na pag-ibig, mga ka-truth seeker. At ang hinirang ng Diyos ay ibibigay niya sa kanyang anak na si Jesus para iligtas ang mga hinirang in eternity. At ang mga hinirang at iniligtas ay ibibigay ng Ama at Anak sa Espiritu upang i-regenerate, i-sanctify ng Holy Spirit, mga ka-truth seeker. Sa pagtatapos ng Bible Doctrine 17, ini-encourage ko ang sheep ni Lord na basahin ang kabuuan ng libro ng Romans. Habang binabasa natin ang Romans ay alalahanin natin ang mga napag-aralan natin dito sa lesson na ito. At obserbahan ninyo kung ang nabasa nyo sa Romans ay sumasang-ayon sa ipinaliwanag ko sa inyo. At kapag ginawa nyo ito, then inihahanda nyo po ang inyong sarili para sa susunod na pag-aaral natin sa Bible Doctrine 18, na kung saan ay ididiscuss natin ang role ng Diyos Ama sa pagliligtas. Romans 8:28, Romans 11:36. Sa muling pagkikita, mga ka-truth seeker, at nawa, ay buksan ng Diyos ang ating pagkaunawa sa kanyang pagliligtas at tayo ay lumago in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Relevance po ng Bible Doctrine 17. Now, napakalaking tulong ng Romans 9, mga kapatid, para maunawaan natin ang lahat ng talata sa Book of Romans, na nakapokus pala ito sa master plan ng Triune God sa buhay ng mga elect sinners at non-elect sinners. At alam nyo ba, mga ka-truth seekers, na mas maunawaan natin ngayon ang bawat istorya ng buhay at kwento ng Genesis hanggang Book of Revelation, dahil ang mga ito ay nakapokus lahat sa master plan ng Triune God sa buhay ng mga elect, sinners, at non-elect sinners. Kaya kapag nagbabasa tayo ng bawat talata ng Biblia at bawat kasaysayan, istorya ng grupo o individual na nasa Biblia, dalawang klase lang ng tao ang tinutukoy na tao sa loob ng Biblia. Ito ay ang mga elect sinners at non-elect sinners na naaayon sa master plan ng Triune God in eternity. Ano pa, mga ka-truth seekers, ang relevance ng Bible Doctrine 17? Assurance ito sa mga regenerated na kay Jesus tayo ay fully secured and safe. Bakit po, mga ka-truth seeker? Dahil everything na nangyayari sa mga anak ng Diyos, ito ay for our own good. Ito ay for our benefit. Ito ay for our character building. Pangit man o masama ang nangyayari. Ito ay for our spiritual health. Death and life man ang usapan. Ito ay for our spiritual growth. Ito ay for preparation natin sa new heaven and new earth na nakalaan sa atin in the future. Napakaganda po ng sinabi sa Romans 8:20, hanggang Romans 8:26. Ganito po ang pagkakasulat. Meanwhile, creation is confused. Tayo po ay confused. Hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Bakit nag-fail tayo? Bakit hindi natin maabot yung pangarap natin? Bakit nasa ganito tayong sitwasyon? But not because it wants to be confused. Hindi para lalo tayong lituhin. God made it this way in the hope. Inalaw ito ng Diyos, ginawa ito ng Diyos. And Romans 8:22. We know that all creation is still groaning. Lahat tayo sa mundong ito, hayop, tao o insekto o anuman, ay punong-puno ng pain, ng pasakit. Katulad ng isang babaeng
nanganganak na hirap. Romans 8:23. The Spirit makes us sure about what we will be in the future. Sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot. Lahat ng nangyayari sa atin, mapait man, masakit man, mahapdi man, miserable man, parang wala ng way out para lumabas pa sa masamang sitwasyon. But now, we groan silently while we wait for God to show that we are His children. Yes, may pain ngayon, may misery, may mga misunderstanding, miscommunication, humiliation, may mga failure, may mga unsuccessful thing, may mga inaabot tayong hindi natin maabot. Pero sabi doon ng Panginoon ni Pablo, while we wait for God to show that we are His children, this means that our body will also be set free. May kalayaan. At the end of the day, wala nang pagluha pa. Romans 8:24. But if we already have what we hope for, there is no need to keep on hoping. Kung andyan na sa harap natin lahat ng pangako ng Diyos sa atin, hindi na tayo mag-hope. Romans 8:25. We hope for something we have not yet seen, and we patiently wait for it. Tayo nagkakaroon ng pag-asa sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. At ito ay iniintay natin ng punong-puno ng pasensya. Romans 8:26. In certain ways we are weak. Yes, may mga kahinaan tayo, may mga pagbagsak tayo, may mga pagsuko tayo. But remember this, my dear brother and sister. We have the greatest helper in this world. The greatest advisor. None other than the Spirit, who is more than willing to help us. At alalayan tayo. Summary statement po ng ating pinag-aaralan ng Bible Doctrine 17. God saves the elect. Enjoy it. Kapatid, ang salvation nasa kami ng Diyos. At ini-enjoy lang natin ang salvation pag naibigay na ng Diyos sa atin. Paano ito binibigay ng Diyos? Hindi ka pa pinapanganak. Isinet na ng Diyos ang special love niya sa iyo. Pinili ka na niya. Niredeem ka na niya. Ginastify ka na niya. Sa pamamagitan ng pagsasabi ni Jesus, Diyos Ama, i-justify mo si brother, si sister. Hindi ka pa pinapanganak. Nangako na ng Panginoong Jesus, Ama, through my death, through my blood, and through my resurrection and atonement, i-justify mo sila. Kaya na-justify tayo ng Ama in eternity past. In eternity. Wala pong eternity past. Nasanay po kasi ko sa aral ng Reform. Wala pong eternity past. So, summary statement, God saves the elect. Enjoy it. Good day and God bless po sa ating lahat. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 18.